And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, Amerika, isang kampay lang ni BBM handang durugin ang China mga kapatid. Naku po, napakadelikado nito mga kapatid, no? Nasa kamay lang talaga ni President Bongbong Marcos mga kababayan, no? Yung desisyon kung gusto ba natin talagang lusubin itong Amerika or gusto ba natin talagang sindihan itong gera o hindi, no? Ito yung ating bibigyan ng opinion at reaction ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin natin to. Nel, bakit nasabi ni PBBM na delikadong hakbang kung basta na lamang i-invoke ng Pilipinas yung Mutual Defense Treaty sa US sa gitna ng usapin sa West Philippine Sea? Yes, aga, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na seryoso ang Estados Unidos sa pagsuporta nito sa Pilipinas pagdating sa usapin sa South China Sea. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Marcos na nakatitiyak siya sa suporta ng US at totoong nagpapakita na seryoso ito sa pinasok na kasunduan sa Pilipinas, partikular na ang Mutual Defense Treaty. Sa Yun, no? Seryoso ang Amerika mga kapatid. Sa madaling sabi yan mga kababayan, no? Nasa kamay lang talaga ng ating presidente yung pinakahuling desisyon, no? Kung papalaga na ba talaga natin agad itong China o chill lang muna tayo. 'Di ba? Tapos itong China mga kapatid, no? Ang lakas nilang mga asar sa Pilipinas. Samantalang isang kampay lang ng ating presidente mga kapatid, no? Handang-handa ng paliparan ito ng nakakatakot na mga nuclear missile mga kapatid. No? At isa pa guys, ito lang napapansin ko dito, no, sa sitwasyon na to. Kung sakali mang masindihan na itong gera na to mga kababayan, panigurado itong India agad-agaran din to mga kapatid, no? Nasasalakay sa China. Sa madaling sabi mga kababayan, no, kawawa talaga itong China mga kapatid. Magiging sandwich to sa India at Pilipinas. Naisip niyo yan mga kababayan? Siyempre itong India mga kababayan, no, gigil na rin ito sa China, no? Biruin mo dati silang magkaalyado, no? Iilan na nga lang yung kaalyado ng China mga kababayan, tinatridor pa nila, no? Sa madaling sabi mga kapatid, pag itong ating presidente, no, hindi na makatiis, wag naman sana, no? Pag itong ating presidente mga kababayan, hindi na nakatiis dito sa pambubuli ng China, no, at sinabing lusob, boom, patay ang China. At panigurado guys, no, ang India agad-agaran din yang magpapalipad ng kanilang mga nuclear missile diyan. Alam niyo ang China mga kababayan, no, naniniwala ako doon na parang nananakot lang sila. No? Kasi yun na nga mga kapatid, no, bagsak na kasi ang ekonomiya nila ngayon. No? Patuloy na bumabagsak ang ekonomiya ng China. Kung sakaling mag-i-engage sila sa gera mga kapatid, mahihirapan silang ibangon ng kanilang bansa, no? Baka mamaya niyan after sa gera mga kababayan, magdi-declare na lang ng bankruptcy yan. 'Di ba? Sa dami ng utang ng China mga kapatid, no? At ang mahirap pa diyan mga kababayan, no, yung mga bansa na may mga utang diyan sa China, mawawalan ng respeto sa China, baka hindi pa sila bayaran mga kababayan, no? Siyempre, sino bang re-respeto niyan? Ang lakas-lakas mo magyabang diyan, no? Sobrang yabang mo, tapos nung pinagbigyan ka sa hamon mo, no, pinagbigyan yung gusto mong mangyari na gera, talo ka pala, 'di ba? Sino pang re-respeto diyan, no? Marami talaga ang nag-aabang mga kapatid sa ikakabagsak nitong China, no. Ewan ko ba dito kay Xi Jinping mga kababayan na imbis na makipag-ayos na lang siya, no, at ayusin na lang tong mga bagay-bagay na to, no, at ipaubaya na lang sa atin kung ano yung sa atin. Gusto talaga niya ng gera mga kapatid, no. Hindi ko maintindihan dito kung anong klaseng leadership ang meron dito kay Xi Jinping mga kababayan, no. Mas pipiliin pa niya na ipahamak yung kanyang bansa
sa kanyang mga walang kwentang mga panukala at desisyon, no, kumpara sa ibigay na lang sa atin kung ano yung sa atin. 'Di ba? Anyway, tuloy natin to. Sila nito ayon kay Pangulong Marcos, mapanganib kung sakaling magkaroon ng problema ay basta na lamang tatakbo sa Big Brother ang Pilipinas sa US. Ayon kay Yun, no? Mapanganib. No? Kung sakaling sa mga ganitong issue mga kapatid, itong pangpuprovoke ng China sa atin para magkagera, biglang relay ito ng ating presidente sa Amerika na, parang hindi ko na talaga kaya to Masyado na kaming inaapin nitong mga Chinese na to. Big Brother, simulan na nga natin to. Di ba? Kanya nga lang ang ating presidente mga kapatid. No? Siyempre nag-iisip din. Hindi naman porket kaalyado natin ng Amerika, safe na tayo kung sakali, no, na magkagera. Di ba? Alam niyo ba mga kababayan, na pag-isip-isip ko kasi, no, kung sakaling itong China magpaputok, una sila magpaputok ng kanilang mga armas dyan sa atin. No? Parang hindi ako sure mga kapatid kung itong China makakapagpalipad pa ba to ng kanilang mga nuclear missile dito sa atin. Dahil panigurado mga kababayan, sa oras na magpaputok itong China sa Pilipinas, papaulanan agad ito ng Amerika ng kanilang mga nuclear missile. At hindi lang yan guys, no? Pati pala Taiwan, panigurado mga kapatid. No? Alangan naman na itong mga kaalyado ng Amerika mga kababayan, manunood lang yan. 'Di ba? Ito talaga yung hindi iniisip ni Xi Jinping. No? Sa oras na sindihan niya itong gera mga kapatid, panigurado, hindi na pagbibigyan ng Amerika yan na makapagpalipad pa ng kanilang mga nuclear papunta dito sa Pilipinas. No? Mamimili ngayon ang China niyan mga kababayan, no? Kung sino ba talaga ang dapat niyang unahin. Habang namimili siya, papunta na rin yung mga nuclear missile ng Amerika sa kanya. Ang mas worst pa dyan mga kapatid, baka pati yung India, dahil galit na rin talaga tong India sa China mga kababayan Pero mo, magkaibigan kayo, tapos bigla mo silang tatraidorin nung malaman mong nakikipag-ugnayan din ang India sa Amerika. No? Malay mo, no? Pag nagpalipad ang Amerika ng nuclear dito sa China, sasabayan din nitong India. Abay, kawawang China to mga kapatid. Hindi lang yan, no? Pati itong Taiwan, dahil syempre, itong Taiwan mga kababayan, inis na rin to sa talaga sa China. Kasi masyado na silang iniinsulto. At pinapadaan-daanan pa sila doon, no, ng mga drill ng China, no? Panigurado yung mga kapatid, pag itong Amerika nagpaulan ng nuclear dito sa China, susunod ang India, susunod din tong Taiwan mga kababayan. Anong mangyayari dito sa Amerika na to? Pulbo. No? Isang kampay lang talaga ng ating presidente mga kapatid. Isang kampay lang ni President Bongbong Marcos dito sa taga Amerika. No? Automatic yan mga kababayan, sisindihan agad yung gera na yan. Ito pang Amerika mga kababayan, no? Inip na to, di ba? At itong China kasi, no, hindi sila marunong magpakumbaba. No? Porket sobrang laki nilang bansa mga kapatid, na kung saan bulok naman pala yung ekonomiya nila. No? Hindi na lang nila hayaan ang Pilipinas diyan, or pwede naman sabihin nila, sige sa inyo na yan, pero pwede ba? Makishare kami dito sa langis sa pwede nating makuha. 'Di ba? Pwede naman 'yun di mas harmonize pa yung relasyon natin sa kanila. 'Di ba? Ang problema kasi mga kapatid, no, hindi na nga sa kanila, gustong suluhin pa agad. 'Di ba? 'Yun yung nakikita kong problema sa China, no. Porket naghihirap sila, no, babanggain na nila, sasagasaan na nila kung yung mga bansang katabi nila. No. Ayaw kasi nilang ma-behind, ayaw nilang ipakita na unti-unti nang nadudurog yung kanilang bansa, mga babayan. No. Ito nga, sabi ko, itong China na to, pag once nakatikim ng gera to or nakipag-engage na to sa gera mga kapatid, mahihirapang bumangon yan. No. Siyempre,
'Di ba? Bagsak na ekonomiya mo, makikipaggera ka pa. O, sa gera mga kababayan, ilalabas mo talaga lahat ng mga resources mo diyan. No? And baka mamaya niyan mga kapatid, no? Sariling kababayan ni Xi Jinping yung uusig sa kanya. 'Di ba? Dahil sa katangahan na pinagagawa nitong presidente na to ng China. Hindi lang natin alam mga kapatid, no? Natatakot lang tong mga kababayan nito na kontrahin itong si Xi Jinping dahil syempre komunista sila. And alam niyo naman mga kababayan, no, sa China kasi magsalita ka lang or magpahayag ka lang ng pagkadismaya mo sa gobyerno, automatic mga kapatid, no. Dalawa lang ang kakalagyan mo. Sa hospital ka o sa sementeryo. No? Depende yan kung paano mo in-express yung pagkadismaya mo sa gobyerno, mga kababayan. Ganun sa kanila. Siyempre, komunista sila eh. No? Si BBM, talagang makikita mo sa kanya na very professional siya. No? Pero may paninindigan. 'Di ba? Yun yung nagustuhan ko sa ating presidente mga kapatid. No? Hindi mo siya pwedeng sindakin ng basta-basta. No? Tingnan mo. No? Bago pa nagplano ang China ng kung ano-anong mga pananakot sa atin, mga gera-gera na yan. No? Automatic pag-upo ni BBM mga kapatid. No? Direkta na agad siya sa Amerika. Wala nang paligoy-ligoy pa. Direkta agad sa Amerika mga kapatid. Pinakita na nakipag-ayos na agad siya sa Amerika. Talagang may long-term plan itong presidente natin mga kababayan. Napaka-importante kasi niyan mga kapatid, na bilang isang leader ng isang bansa, dapat may long-term plan ka sa bansa mo. Para nang sa ganon, pag umalis ka na sa pwesto, pag bumaba ka na sa pwesto, may maiiwan kang magandang ligasiya dyan. No? Unlike sa iba dyan, no? Ang drama nung pagbaba, tapos, di ba, ngayon nagsisingawan na yung kanilang mga baho, mga kapatid. Tuloy natin. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi siya ganito magtrato ng problema. Binigyan din ni PBBM na iniiwasan ng Pilipinas na magkaroon ng anumang gulo sa West Philippine Sea. Di ba? Napaka-professional nga ng ating presidente, mga kababayan. Ayaw niyang ilagay sa kompromiso ang kanyang bansa. At the same time, no, gusto niya na ayusin to sa magandang paraan, hindi sa bagsakan agad, no. Kasi siguro na pag-isip-isip ng Pangulo, nandito lang yung Amerika, isang kampay ko lang yan. Kung gugustuhin ko talagang girahin tong China, anytime pwede ko talagang girahin to. No. Kanya nga lang ating Pangulo mga kapatid, no, marespeto siya, kalmado. Hindi siya yung tipong nagpapanik agad pag tinakot mo. Yun yung isa sa nagustuhan ko kay President Marcos mga kapatid. Hindi mo siya basta-basta nadadarag. Malumanay siya magsalita mga kababayan. Pero yung mga binibitawan niyang salita mga kapatid, talagang malaman at talagang may paninindigan yun. Ganun ang ating presidente mga kababayan. Konting kuan lang talaga nito. Konting konting kampay lang. Pwedeng-pwede na talaga eh. Sa dami ba naman ng kaalyado ng Amerika mga kapatid, at lalo na ngayon, di ba? Itong India din. Nag-aantay lang din yan na sindihan. Ang mahirap dito mga kapatid ganito. No? Kung sakaling itong India, no, ang unang magsimula or sa kanila kumbaga yung issue nila diyan ang unang pumutok at magkagera sila, no. Hindi ko alam kung ano ba ang posisyon ng Amerika dito, no. Kung sasabayan din ba nila, kasi sa pagkakaalam ko mga kababayan, itong Amerika nag-aantay lang talaga to kung sino talaga ang unang magsindi ng gera eh, no. At automatic 'yan mga kapatid, no. Magpapadala agad 'yan ng kanilang mga suporta, no. Itong India kasi hindi rin tumalayo sa eh. Hindi rin malayo ang loob nito sa Amerika eh. 'Di ba? Kaya nga nagsisilos itong si Xi Jinping, 'di ba? Dahil sa pakikipag-ugnayan ng India sa Amerika. No? Ibig sabihin nun, parang may mutual na understanding itong India at Amerika. No? Malay natin, no? Kunwari dito nag-base ang Amerika sa dito nag-base ang Amerika sa Pilipinas, pero yung totoo pala talaga mga kapatid, no?
preparasyon din pala nila yan, no? Para sabayan ang India kung sakali mang makikipaggera itong India sa sa Amerika. Yun talaga mga kababayan ang aking kinakatakot dito, no? Kasi itong India, syempre ibang bansa na yan. Hindi na natin kontrolado kung paano sila mag-isip diyan, mga kapatid, no? Mamaya niyan, pamekos-mekos lang yan sila diyan, no? Yung pala magugulat ka na lang, bigla na lang lilipad yung mga nuclear nila. At itong China talaga mga kababayan, no, nakakaawa to. Dahil syempre, no, pag sumali ang Amerika, 'di ba? Alangan naman re-resbakan sila ng Russia, no. Syempre ang Russia mga kapatid, kakampiyan ngayon sa India, pero sabi naman ng Russia, hangga't kaya daw yata nila pagpasensyahan, hindi sila mangingialam sa issue ng India. Pero I don't think so, guys, no. Kasi once na itong India, kung sakaling magipit bigla itong India mga kapatid, no, hindi ako maniniwalang hindi talaga kakampi ang Russia diyan. Kakampi yan, no? Dahil syempre may utang na loob sila sa no. May utang sila na loob sa India, 'di ba? Kumbaga malalim yung pagiging magkaibigan nila mga kapatid, no. Tapos ito pa isa mga kababayan, itong Kim Jong-un, no, nagpapasaring na rin sa Amerika. Gustong sumali mga kapatid yung baliw na presidente, no. Gustong idiga yung mga kagamitan niya. Gustong sumali sa gera, no. Ngayon nga mga kababayan, nagsasagawa na rin sila doon ng drill. Nabubulol ako. Nagsasagawa na rin itong North Korea ngayon mga kapatid ng drill, no. At lagi nilang sinasabi paghahanda daw yan nila sa Amerika, no. Ewan ko ba nitong North Korea mga kababayan, hindi naman sila kasali dito sa issue pero umiepal. Pero kahit pa paano naintindihan ko naman dahil kakampi naman nila yung China. Kanya nga lang mga kapatid, no, pag itong North America nangialam, yung North Korea nakialam, no. Itong South Korea ba yan? No. Panigurado mga kababayan, hindi rin yan mananahimik, no. Gagalaw at gagalaw din yan, no. Kaya napakadelikado talaga, komplikado talaga yung sitwasyon ngayon mga kapatid. Kaya ang ating presidente nagiging maingat. Kasi pag nagkamali siya mga kababayan, automatic magbubukas agad itong tinatawag natin na World War III, no. Kampihan na yan kampihan na magiging dating yan mga kapatid, no. And I think mga kababayan, Iran lang yata, no, tsaka North Korea ngayon ang magiging kakampi ng China. Kasi itong Russia, hindi yan talaga. Hindi mangingialam. Especially ang Russia ngayon mga kababayan, parang all out na rin yata sila dito sa patuloy nilang giyera dyan sa Ukraine, no. Ilang taon na yan. I think magtatatlong taon na yata ang giyera sa Ukraine ngayon mga kapatid. So technically, no, medyo limited na rin yata yung kanilang mga resources dyan ngayon, no. Maliban lang siguro sa mga nuclear kasi parang hindi pa naman nagpapalipad itong Russia ng nuclear mga kapatid, no. Buti na lang talaga ang ating presidente mga kababayan, no, talagang nag-iisip hanggat maaari, wag na muna, di ba? Sa halip ay magpapatuloy ang mapayapang pagresolba sa mga usapin, tulad na lamang anya ng mga dialogo sa iba't ibang antas upang mapanatili ang sitwasyon sa manageable level. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo agad. So yun na nga yan mga kapatid, ano? Noong nakaraan kasi, itong China, inalok ang ating presidente. Pwede ba daw ay mag-usap? Para yung joint venture nila dyan sa West Philippine Sea. Sabi naman ng ating presidente, wala namang problema. Okay naman mag-usap tayo. Basta ang magiging guide natin is yung soberanya namin. No? Napaka-wise kasi talaga diskarte ng ating presidente mga kapatid, no? Yung guide na ang magiging guide diyan, yung soberanya namin. Para bang I know mga kapatid na nag-gets na ng China 'yon. Nag-gets na rin ng China talaga 'yon. No? Pag nung sinabi ng presidente natin. Kanya nga lang, syempre, itong China, no, hindi rin sila basta-basta makapag-desisyon. Kasi paano na lang yung ekonomiya nila, no? Nag-gets na rin ng China 'yan. No? Ngayon kung isusuko nila yung West Philippine Sea mga kapatid, abay
kawawa sila, magmumuka silang katawa-tawa ngayon. No? Sa Atty. Harry Roque lang naman yata mga kababayan ang naniniwala na maganda ang ekonomiya at ang takbo ng bansang China. Kasi nung nandun nga daw siya mga kapatid, ang ganda daw, no? Ang ganda daw ng mga gusali, no? Napaka maunlad daw na bansa mga kababayan. No? Bakit kasi kailangan pa natin magsinungaling sa ating mga supporters, no? Bakit ayaw sabihin na dying na ang ekonomiya ng China? No? Tapos itong mga ibang vlogger naman, no, na kasamahan nila, todo promote din sa kung ano yung sinasabi ni Atty. Harry Roque. Well, gano'n naman talaga politics yan Pero ako mga kapatid, ayaw ko sa ganyan. Ayaw kong sumali sa mga ganyan mga kababayan. No. Ang akin dito mga kababayan, suportado ko ang gobyerno. No. Ayaw kong kontrahin yung gobyerno natin. No. Binoto ko man yung nakaupo dyan o hindi, talagang support ako sa gobyerno mga kapatid. Dahil, gaya na sabi ko nung nakaraang vlog ko mga kababayan, nakasalalay sa ating gobyerno ang ating kinabukasan. Tingnan nyo na lang ito si BBM ha. No. Sa kabila ng mga kritisismo sa kanya dito sa loob ng kanyang bansa, ng mga kababayan niya, mga kadugo niyang mga Pilipino, mga kapatid. No? Na iniisip pa rin niya yung kapakanan ng kanyang bansa. No? Kahit alam niya na itong bansa na to, itong bansang Pilipinas, ay nahahati ngayon sa dalawang parte. Diba? Iniisip pa rin niya, paano na lang si Digong, kung magsimula ang gera, uugod-ugod na yun. Diba? Paano na lang yan? Si former President Duterte baka hindi makatakbo pagka nagpalipad ng mga missile dito. Joke lang yung mga kapatid Pero ganun pa man. Totoo din naman Diba? Iniisip pa rin ni President Marcos yung kapakanan natin. Kahit ang daming bumabati ko sa kanya, yung kwan pa rin. Yung kanyang puso na sa Pilipinas pa rin. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kung nagustuhan niyo po ang ating content, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video mga kapatid. Adios.